ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pinaamin ni Trixie si Patricia kung ano ang koneksyon ni na Attorney Alon at ng mami niya. Bakit nung mismong nangyari ang aksidente ay magkasama silang dalawa. Abangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Sobrang kinabahan at nag-alala si Ramir sa aksidenteng naganap kay Lilet. Kinamusta niya ang anak. Nagkausap sila ng masinsinan. Nanghihinayang rin si Ramir dahil hindi man lang natuloy ang sorpresa niya para kay Lilet. Inamin na niya na plano niyang i-announce sana sa lahat at ipagmalaki na anak niya si Lilet. Kaso hindi natuloy dahil sa aksidente. Ayos lang naman kay Lilet dahil mas importante sa kanya na malusog ang ama. Makita lang niya na maayos at walang sakit ang ama. Napakaligaya na niya bilang anak ni Ramir. Mas hindi mapapanatag si Lilet kung sa tatay niya mangyayari ang naging aksidente kanina. Nakasilip si Patricia, nakikinig sa pinag-uusapan ng dalawa. Inis na inis siya dahil hindi natuluyan si Lilet. Palpak ang naging plano sa pagpapatahimik nila kay Lilet. Ang magandang nangyari lang ay hindi na ipakilala ni Ramir si Lilet sa lahat ng bisita na si Lilet ang anak nito sa labas. Samantala, nakokonsensya si Eira dahil hindi niya man lang nalapitan si Lilet nung naaksidente ito. Nakaramdam siya ng kaba dahil kahit paano, mahalaga pa rin naman sa kanya si Lilet. Biglang natakot si Eira na baka hindi pala aksidente ang nangyari kay Lilet. Baka talagang sinadya ito dahil mga abogado sila. Maaaring may isang tao ang gustong patahimikin si Lilet dahil sa paghihigante. Isang gabi, nakapag-isip-isip si Eira na kausapin na si Lilet dahil sigurado na siya sa desisyon niya na makipaghiwalay na muna. Kahit sabihin na civil lang sila, magkabati sila pero hindi na magkasundo kagaya ng dati. Para kay Eira, mahirap pa rin sa kanya na hindi sila nag-uusap. Mas mabuti na yung puputulin na niya ang koneksyon niya ng tuluyan kay Lilet para hindi na rin siya nahihirapan sa pag-iisip. Tinawagan niya si Lilet para magkaroon sila ng seryosong pag-uusap. Tuwang-tuwa naman si Lilet dahil inaakala niya na ang pagtawag ni Eira ay magiging dahilan para makipagbati ng tuluyan si Eira. Pero nagkakamali siya dahil kabaligtaran pala ang plano ni Eira. Kinabukasan, nagkita sila ni Eira. Inimbitahan siya ni Eira sa isang restaurant para sa isang mahalagang bagay. Sinabi na ni Eira na ibibigay na niya ang kalahati ng mana mula sa nanay nila kay Lilet para hindi na rin maghahabol pa si Lilet rito. Nakuha na rin niya ang brooch sa dating nakabili para ibigay ng personal kay Lilet. Humingi ng pasensya si Lilet. Sinabi niya na ang brooch lang naman ang kailangan niya. Ang lahat ng gamit at kayamanan ng nanay nila ay hindi na niya hinahabol. Hindi mahalaga ang lahat ng material na bagay. Ang pagkakasundo lang nila magkapatid ang tanging hangad ni Lilet. Pero tumanggi si Eira. Kahit ayaw pa tanggapin ni Lilet ang mga ito, ay kusa pa rin ibibigay lahat ni Eira kay Lilet para matapos na rin ang issue tungkol sa mana. Para wala na rin silang pag-usapan pa tungkol dito. Sinabi ni Eira na hanggang dito na lang ang pagiging magkapatid nila. Wala nang pakialam si Eira sa lahat ng gustong isipin at desisyon ni Lilet sa buhay. At sana ganun rin si Lilet sa kanya. Huwag nang mag-alala o makialam pa si Lilet sa lahat ng mga desisyon niya, sa mga gusto o ayaw man niyang gawin sa sarili niya. Walang pakialam si Lilet sa kanya. Wala na rin siyang pakialam kay Lilet. Hindi naman maintindihan ni Lilet ang mga sinasabi ni Eira. Pilit niyang pinapaliwanag si Eira sa mga binitiwan nitong salita. Natahimik sandali si Eira. Sinabi niya na kailangan na nilang dumistansya sa isa't isa para matigil na rin ang pagtatalo nila ni Renan tungkol kay Lilet. Para matahimik na rin ang buhay nila, lalo pa ngayon na magkakaroon na siya ng pamilya. Si Renan na ang bagong pamilya ni Eira at ayaw ni Eira na maging magulo pa ang lahat dahil kay Lilet. Gusto ni Eira na magsimula ng bagong pamilya ng tahimik sa piling ni Renan. Ayaw pumayag ni Lilet.
Pinaulit niya si Eira kung sigurado na ba si Eira sa desisyon niyang ito. Sumagot si Eira. Sinabi niyang buo na ang desisyon niya at pinag-isipan niya ito ng mabuti. Malungkot na tinanggap na lang ni Lilet ang mga sinabi at desisyon ni Eira dahil nakita naman niya kung paano pinaninindigan ni Eira ang bawat salitang sinabi niya. Wala nang nagawa si Lilet. Nagsabi si Lilet na kung ano man ang naging desisyon ni Eira ay igagalang niya. Pero kung sakali na kailangan ni Eira ng tulong, huwag pa rin mahihiya na tawagan siya. Magkahiwalay man sila pero nakaabang lang siya sa isang tabi. Palagi pa rin siyang maghihintay sa pagbabalik ng kapatid. Nagpaalam na si Lilet kay Eira. Tinititigan lang siya ni Eira. Sa pagtalikod ni Lilet, dumaloy ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Nailabas niya ang lungkot at pag-iyak niya habang nakatalikod at naglalakad. Ganon rin si Eira. Naiiyak siya sa pagpapaalam ni Lilet. Pero tinatapangan niya ang puso niya para hindi siya bumigay. Sa kabilang banda, nakita ni Trixie ang mami niya sa bahay. Agad niyang kinausap ang mami niya tungkol sa naging aksidente ni Lilet. Malungkot si Trixie sa nangyari dahil bukod sa hindi naging masaya ang naging selebrasyon ng kaarawan ng ama, may isang mahalaga at malapit na taong na aksidente pa sa mismong araw na yon. Nilapitan ni Trixie si Patricia sa sala nila habang nagpapahinga ang isa. Tinanong niya kung totoo ba talagang nakita ng mami niya ang aksidente ni Lilet kasi yan ang unang statement ni Patricia nung tinanong siya ng investigador. Inamin ni Patricia na nabigla siya sa mga sinabi niya nung araw na yon. Ang totoo naman talaga ay hindi niya nakita dahil umalis siya sandali. Nagulat si Trixie kung bakit nagsinungaling ang mami niya nung araw na yon. Pero bakit binago na ni Patricia ang mga sinabi niya ngayon? Ano po ma'am, hindi niyo po talaga nakita ang aksidente, ang pagkabagsak ng chandelier? Tumango si Patricia. Totoong hindi niya nga nakita. Kinulit-ulit ni Trixie si Patricia, pero pareho pa rin ang sagot niya. Hindi niya nga nakita ang aksidente. Sinabi ni Trixie, hindi mo talaga makikita kung ano ang nangyari kay Ate Lilet because you were busy talking to someone. Nagtataka si Patricia. Tinanong niya si Trixie kung kanino naman siya makikipag-usap. Inamin na ni Trixie ang nakita niya. Si Attorney Alon ang kausap mo, ma'am. Nakita ko mismo na magkasama kayo ni Attorney Alon nung mangyari ang aksidente. Ano naman ang pinag-uusapan nyo? Close na pala kayo para mag-usap kayong dalawa na malayo sa karamihan ng tao? May sikreto ba kayong dalawa na hindi ko nalalaman? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Patricia dahil hindi niya akalain na sasabihin yun ni Trixie. Hindi agad na paghandaan ni Patricia ang susunod na sasabihin, kaya natulala siya ng kaunti at nag-isip. Sinabi niya kay Trixie na katulad niya, nawalan rin ng signal, kaya humanap rin ng magandang reception si Attorney Alon. Nagkataon lang na nagkasabay sila sa lugar na yon. Wala naman silang mahalagang napag-usapan kung hindi yun lang. Huwag na siyang pag-isipan ng masama dahil sa oras na ito, nagsasabi na siya ng totoo. Pero nakatitig pa rin si Trixie kay Patricia na may halong pagdududa. Sa kabilang banda, tuloy pa rin ang buhay para kay Lilet. Magkakaroon na naman ng isang bagong karakter na matutulungan ni Lilet sa isang kaso ng isang ina na nagkasakit ang anak dahil sa kamalian ng isang paaralan na pinapasukan ng anak nito. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.